Sa ating previous video, tapos na po tayong gumawa ng ating account at tapos na rin po tayong gumawa ng classes at mag-upload ng name ng ating mga learners dito sa ating system. So, ngayon po, pupunta na po tayo sa ating phase 3 which is ang paggawa ng custom answer sheets. So, para gawin po yun, balik muna po tayo sa ating home dashboard by clicking this ZipGrade icon or link. So, ayan po, bumalik na naman po tayo sa ating home dashboard. So, ano po ang gagawin natin una is click po natin itong answer sheets. So, sa totoo lang, meron na pong mga embedded na naka-ready na form si ating ZipGrade na answer sheet. So, we have the 20 question form, 50 question form, at 100 question form. Yun nga lang, ang problema po natin dito is ang choices po nila is hanggang A, B, C, D, E. So, malaya rin po tayong gumamit nito once na ang ginawa rin po natin ay merong options ng A, B, C, D, E. So, sa case ko po kasi, nalilito po yung mga learners kung hanggang D lang po ang option, but present po yung E, minsan yung D is nakaka-shade sila sa letter E. So, malilito po sila nun. So, kaya na-suggest ko, nagawa na lang po tayo ng ating own custom answer sheet. So, to do that, scroll down po natin and i-click po natin itong custom answer sheet wizard. Okay? Wala pa po tayong custom sheets na na-publish. So, anong gagawin natin is click po natin itong new answer sheet. So, step 1, we need to name this answer sheet. So, papangalanan ko siyang assorted test types. Okay? So, bakit tinawag ko siyang assorted test types? Kasi, i-discuss ko rin kung ano po yung mga iba pang feature ng answer sheet na pwede po nating gawin. Okay, after naming our answer sheet, click na po natin itong next. Step 2, ito po yung mga mag-appear po sa ating header. Kung lalabas po ba yung name ng ating learners, quiz, yung quiz name, at yung class nila. So, pwede rin po tayong magdagdag pa ng iba pang information na gusto po nating makita doon sa ating answer sheet. Kung kontento na po tayo, click na po natin yung next. Dito naman sa step 3, makikita po natin itong student ID section. So, I suggest na wag na lang po natin itong tanggalin. So, pag in-uncheck po natin to, ibig sabihin, hindi po kasama ang student ID section. So, later on, i-explain ko kung bakit po ito importante. Dito naman sa baba, we have our key version section. Ano po yung ibig sabihin po nito? So, itong key version section is that ito po yung mga sets. For example, gusto nating tuluyang eliminate yung possibility na magkakaroon ng kopyahan. So, di ba madalas gumagawa tayo ng mga set A, set B, set C, or even 5 sets ng exam. So, ito po yung ating letters for key version. So, ito po, A, B, C, D, ibig sabihin hanggang set 4 po yung ating exam na isi-set. And then, ito po yung label. So, pwede po naman natin itong palitan ng set. Okay, para po mas specific sa ating mga learners. Okay, after po nyan, kung naka-decide na po tayo kung ilang sets at kung anong label ng ating key version, so click na po natin yung next. Okay, nandito na po tayo sa step 4, kung saan magdadagdag po tayo kung ano po yung mga questions or type of questions na ilalagay po natin doon sa answer sheet. So, we have 4 options here, but actually, sa totoo lang, 3 lang po yung type po dito. Kasi ito pong add multiple choice questions at itong pangalawa, add multiple choice questions with alternating answer labels is almost identical. Okay po. So, siguro, tayo na lang po yung mag-explore kung ano po yung makakamit sa ating design. So, I'll just discuss po itong add multiple choice questions. Click po natin. So, question type, syempre ito po yung multiple choice question. Internal label, ibig sabihin, nasa loob po yung letter. Yung for example, bilog yan, yung letter A po is nasa loob ng bilog kung saan nila shishadan. External naman po,
is nandito yung bilog at nasa labas po yung letter A. Okay, hopefully is na figure out nyo dito sa aking pag-draw sa aking cursor. Number of questions, let's assume na gusto natin ng 5 questions na may multiple choice. And then answer labels, kagaya nga ng sinabi ko, kung hanggang D lang, so erase lang natin tong E. So yung gagawin niya ngayon is A, B, C, D lang na options. And then after we decided all of this, so for me, gusto ko lang ng internal label kasi yun yung gusto ko. So, click na po natin itong add questions. Dito sa right side, dito po natin makikita yung preview ng ating ginagawang answer sheet. Okay po. Next is, itong add verbose label questions is, wala pa po akong idea dito. So, I'll just skip it na lang po. And then, punta po tayo dito sa add numeric entry questions. So, most of the time, pag sinabi natin zip grade, ang napupunta kaagad sa isip natin is multiple choice yan. Maraming pwedeng gawin dyan, like yung bata pwede na lang siyang mag-guess. Pero this time, pwede na rin po tayong mag-accept ng specific answer. Especially numbers. Okay, exclusive lang po ito sa number. So, hindi na po natin sila bibigyan ng choices. For example, we gave a problem na halimbawa yung solving rational equation. So, ang sagot po nila doon is finding the value of x. So, pwede po tayong makapagbigay na ngayon ng isang part dito sa ating answer sheet na talagang number po yung isasagot po nila, not just letter. Okay, tatanong niya kung ilang number of questions. For example, we decided to give 5 items na ganito. Siguro yung 5 items na yun is merong negative sign. Yes natin, may possibility na may negative sign. And then, wala siyang decimal point, okay? Wala siyang fraction bar, wala siyang scientific notation. At 4 digits, okay? Since we have this negative sign, for example, we have negative 325. So, kasali na po dun yung negative, kaya 4 yung ilalagay po natin. Okay po. So, pero kapag wala pong negative sign, itong 4 is of course equivalent to halimbawa 1,000. Gano'n na po, sakop na po siya doon. So, ayan. So, pag kontento na po tayo sa ating design, add questions na po natin. So, ayan po, nakita na natin na nag-add na po yung ano. So, anyway, ang i-discuss ko po sa inyo is tungkol po dun sa ating online zip grade assessment o yung hybrid version po nila. So, in this discussion, tuturo ko po kung paano po sumagot yung mga bata through online. Hindi po yung nakagawian po natin or mas popular sa atin na nag-shade po sila. But ganito po yung itsura ng kanilang answer sheet once po na nag-print po tayo. Okay po. So, kagaya po nito, 1 to 5, multiple choice, and then another 5 items na numeric. Okay po, na pwedeng negative yung sagot. So, pwede rin po tayo pang mag-add ng iba pang question na nagre-receive ng numeric entry. Okay, pero syempre, mas the best kung hawak po natin ang ating questionnaire while designing this custom answer sheet para makita natin kung ano yung mga pagkakasunod-sunod at ma-design po natin ng maayos at mag-fit po yung mga sagot dito sa ating dinidesign na answer sheet. Kasi magkakaproblema po tayo once po na hindi po mag-properly fit yung mga answer po ng ating mga questions dito sa ating dinidesign na answer sheet. Okay po? So if we already decided na correct na po at tama na po yung ating na-design sa ating step 4, and then sa ating step 5, kailangan na po tayong mag-publish. But note, once na nag-click po tayo ng publish, hindi na po natin ito ma-edit kapag meron man po tayong na-realize na pagkakamali. But we can still do this all over again. So, yun lang po yung medyo mahirap dito. Ulitin po natin ang buong buo yung ating process. So, after nyan, kung wala naman po talagang problema, then let's just hit OK. After po nyan, ayun na po, na-publish na po ang ating answer key or ating custom answer sheet.
should I say. So, ayan po. So, dito, pwede po natin siyang i-print into PDF form. And then, meron pa po tayong additional option which is yung additional darkness. So, tapos na po tayo sa ang paggawa ng ating custom answer sheet.